Noong gabi ng bagong buwan, sa gitna ng katahimikan ng isang liblib na baryo sa Quezon, may isang kakaibang ingay na pumunit sa dilim. Hindi ito huni ng ibon o alinggaw ng hangin. Isa itong iyak matinis at parang hindi tao. Doon nagsimula ang kwento ng mag-inang sina Aling Rosa at ang kanyang anak na si Lilet, isang kwentong hindi nila kailanman inakalang magiging bahagi ng buhay nila o ng pagkatao nila. Si Aling Rosa, isang labandera na halos hindi na nga makakain ng 3 beses sa isang araw, ay kilala sa kanilang lugar bilang tahimik at may pinagdadaanang madilim na nakaraan. Wala siyang asawa at si Lilet ay bunga ng isang gabing ayaw na niyang maalala. Marami ang umiiwas sa kanila, may mga tsismis, may mga paniniwala at may mga matang ayaw magtanong pero palihim na humuhusga. Pero sa kabila ng lahat, si Lilet ang tanging liwanag sa madilim na mundong ginagalawan ni Aling Rosa. Sa tuwing siya'y titingin sa kanyang anak, may halong pangamba at pagmamahal ang kanyang mga mata, isang tingin na parang laging nag-aabang ng isang bagay na darating. Isang hapon, habang namumulot sila ng kahoy sa gilid ng gubat para may panlinga sa gabi, may narinig silang parang iyak ng sanggol. Maulap noon at malamig ang hangin. Ang mga puno parang masyadong tahimik. Nang sundan nila ang tunog, natagpuan nila ang isang sanggol na nakabalot sa basang kumot, iniwan sa ilalim ng punong balete. Walang ibang tao sa paligid. Walang bakas kung sino ang nag-iwan. Tumigil si Aling Rosa. Hindi siya makakibo. Si Lilet naman, 12 taong gulang pa lang noon, agad lumapit at binuhat ang sanggol. Nay ang lamig-lamig niya. Parang patay, bulong ni Lilet habang tinititigan ang mukha ng bata. Ngunit nang tinutok niya ito sa sinag ng araw, bigla itong dumilat. Itim na itim ang mga mata. Walang puti. Ngunit mumiti ito. Simula noon, nag-iba ang takbo ng buhay nila. Pinangalanan nilang Ibunsot ang sanggol kahit hindi nila ito tunay na anak. Araw-araw ay tila lumalakas ito ng mas mabilis sa karaniwan. Sa loob ng 1 linggo, marunong na itong umupo. Sa 2 linggo, marunong nang maglakad. Ngunit ang mas nakakagimbal, tuwing gabi, nawawala ito sa duyan at kinabukasan ay may mga patay na manok sa bakuran, o kaya ay nabubuksan ang mga baul kahit walang susi. May isang gabi, habang natutulog si Aling Rosa, nagising siya sa tunog ng basag na pinggan. Tumayo siya, dahan-dahan at sinundan ang tunog. Sa dilim ng kusina, nakita niya si Bunso. Nakatayo ito sa ibabaw ng mesa. May hawak itong kandila, ang parehong kandilang ginagamit ni Aling Rosa tuwing undas. Pero ang apoy kulay bughaw. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya ni Bunso. At sa mga mata nitong itim, may bakas ng kasaysayang hindi pangkaraniwan, matanda, puno ng gutom, at parang hindi sa mundong ito. Hindi natin dapat siya pinulot, na ikmahina at nanginginig na boses ni Lilet, na nasa likod na pala niya. Hawak-hawak nito ang isang lumang litrato, larawan ng tatay niyang hindi niya kailanman nakilala. Ngunit sa litrato, nasa likod ng lalaki ay may batang kahawig na kahawig ni Bunso. Mula noon, naging tahimik si Aling Rosa. Hindi na siya lumalabas ng bahay maliban kung kailangan. Si Lilet nagiging balisa. Tanging ang kaibigan niyang si Denden ang nagdadala ng aliw sa kanya. Si Denden, isang masayahing bata na mahilig sa kwentong kababalaghan, laging bumibisita para maglaro at magdala ng candy. Pero kahit si Denden ay nakaramdam ng pagbabago. Parang may mata sa likod ng kortina niyo, Lilet, bulong niya isang araw.
At bakit may amoy dugo ang kwarto niyo? Tahimik si Lilith. Nakatitig lang siya sa bintana. Sa kanyang mga mata, may luhang ayaw pumatak. Sa kanyang mga labi, may kwentong hindi masabi. Hindi niya masabi kay Denden na minsan, habang tulog siya, naramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya, at nang dumilat siya, si Bunso nakadapa sa kisam. Lumipas pa ang mga araw. Ang kandilang bughaw ay muling lumitaw. Ngayon, kahit patayin mo, hindi na namamatay ang apoy. Ang litrato, unti-unting nabubura ang mukha ng tatay niya, at ang batang nasa likod nito, ngayon ay tumatawa na. Si Lilith ay lalong bumigat ang dibdib. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Sa bawat hakbang ni Bunso, sa bawat ngiting ibinibigay nito, may isang parte ng puso niya ang tila napupunit. Sa mata ni Aling Rosa, may takot pero may kabaliwan na ring pilit niyang nilalabanan. Isang araw, naglaro si Denden sa loob ng bahay nila. Sabi ni Lilith, huwag kang aakyat sa kwarto. Pero syempre, sa batang mausisa, lalo pa itong kinutya. Hanggang sa umakyat siya. Nakita siya ni Lilith na bumaba, maputla, nanginginig, hindi makapagsalita. Anong nakita mo? Tanong niya. Hindi sumagot si Denden. Pero tiningnan siya nito, isang tingin na tila nagsusumigaw ng takot. Isang matang puno ng mga tanong na walang sagot. Nang gabing iyon, wala nang lumabas na Denden mula sa bahay nila. At si Bunso nagingit-ngit ang ngiti. Habang hawak ang kandilang bughaw at dahan-dahang pinapatak ang wax nito sa litrato ng tatay ni Lilith, na ngayon ay halos nabura na. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Hindi agad natulog si Lilith nang gabing nawala si Denden. Tahimik ang paligid pero parang bawat tunog ng alinggaw ay may kasamang pangalan. Denden. Denden. Parang dinadala ng hangin ang mga alaala niya. Sa kisame, naroon pa rin ang anino ng batang minsang nakita niyang gumapang doon. At sa sulok ng mata niya, si Bunso, nakaupo sa dilim, nakangiti, pero ang ngiti ay hindi para sa bata. Parang isa iyong maskara ng isang nilalang na hindi dapat umiiral. Lumipas ang 3 araw. Wala pa ring naghahanap kay Denden. Parang walang nakapansin sa pagkawala niya. Si Aling Rosa, lalong naging tahimik. Halos hindi na nagsasalita at kapag kinausap mo siya, tila malayo ang tingin niya, parang laging may kinakausap na hindi mo nakikita. Sa kanyang dibdib, suot-suot palagi ang isang luma at kupas na pendant na hugis bituin. Hindi iyon alahas. Isa iyong mutya, ang sabi ni Lilith, minana pa raw ng nanay niya mula sa lola nila. Ngunit hindi niya alam kung para saan iyon. Isang gabi, habang pinipilit niyang matulog, biglang bumukas ang pinto nila sa kusina. Maingat ang yabag, mabagal, pero mabigat. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Aling Rosa, nakatayo sa harap ng bintana, hawak-hawak ang mutya, at may sinasambit na tila dasal. Ngunit hindi iyon dasal na alam niya. Ibang wika. Malalim. Malumay pero nakakatindig balahibo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lilith, hindi niya kilala ang nanay niya. O baka matagal na, ibang nilalang na ang katawang iyon. Kinabukasan, habang naglalakad sa tabing ilog, may matandang lalaking nakaupo sa lilim ng puno. Kakaiba ang ayos niya, para bang luma na ang kanyang kasuotan, ngunit ang mukha niya ay walang kulubot. Nang mapansin siyang dumarating, umiti ito. Ngiting hindi nananakot, pero may bigat. Anak ka ni Rosa, sambit ng matanda. Alam ko ang mga matang iyan. Iyan ang mga matang bumabalik.
Napahinto si Lilet. Kilala niyo po si nanay? Ako ang huling albularyo ng pamilyang pinagmulan niyo. Ang ina mo anak ng babae na minsang nagligtas ng anak ng aswang. Ang mutya niya hindi lang alaala. Proteksyon iyan. Kontrata iyan. Paalala iyan. Hindi makapagsalita si Lilet. Gusto niyang umalis, pero para siyang pinakakabitan ng mga ugat ng lupa. Nakikinig lang siya habang ang matanday tila binubuksan ang mga lihim ng kanilang pamilya. Noong unang panahon, may isang babae sa linya niyo na tumangging ibigay ang sanggol na anak ng aswang sa mga taga-baryo para patayin. Inalagaan niya ito. Pero ang mga nilalang ng dilim hindi nakakalimot. Hindi nila ginagantihan ng kamatayan kundi ng sumpa. Sumpa. Ang bawat anak na babae sa lahi niyo, darating ang panahong mag-aalaga ulit ng isa sa kanila. At kapag inangkina nila ang katawan ng batang iyon, wala na kayong magagawa. Napaupo si Lilet. Nanginginig ang mga kamay niya. Naalala niya ang tawa ni Bunso, ang mga mata nitong itim, ang kandilang bughaw, ang mga patay na hayop. Naalala niya ang tingin ni Denden bago ito tuluyang nawala. Hindi siya sanggol lang siya ang katawan ng isa sa mga pinakamatandang aswang sa timog. At ginagamit lang kayong dalawa ng nanay mo para makabalik siya sa anyong ganap. Kaya mahalaga ang mutya, iyan ang naglalaman ng puso ng una niyong ninuno. Kapag nawala iyan tuluyan na ang pagpasok niya. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Lilet sa bahay nila. Umakyat siya sa burol at doon tumambay hanggang madaling araw. Umuulan, malamig, pero mas natatakot siyang makauwi kaysa mabasa. Sa kanyang isipan, bumabalik-balik ang sinabi ng matanda, ang bawat anak na babae sa lahi niyo mag-aalaga ng isa sa kanila. Sa loob ng bahay, si Aling Rosa ay tila gising pa. Nakatayo sa harap ng altar, nakatingin sa isang sulat na kinupas ng panahon. Hindi ito karaniwang sulat, sinulat ito sa dahon ng saging, at tinahi sa gilid gamit ang buhok. Ito ang sulat ng lola ni Rosa, ang paalala sa kasunduan. Isang linya lang ang laman, kapag muling bumalik ang gabi ng bughaw. Huwag mong ibigin ang hindi sa inyo. Kinabukasan, pagbalik ni Lilet, hindi na niya nakita si Bunso. Nawala ito sa buong bahay pati sa paligid. Ngunit sa mesa, naiwan ang kandilang bughaw. Nakapaso ito ngayon at sa loob ng apoy, para bang may anyo ng mukha ni Denden na umuusbong. Napaatras siya. Napaiyak. Lumapit si Aling Rosa, at sa unang pagkakataon, inamin niya ang lahat. Alam kong hindi siya tao. Pero hindi ko siya kayang itapon. Kasi noon nang ipinagbuntis kita, Lilet, may isa ring nilalang na nagsabing isuko kita para maputol ang sumpa. Pero hindi ko magawa. Kaya ngayon tayo ang binabalikan. Hindi ba't dapat mo akong ipinaglaban bilang tao? Ginawa ko yon. Pero ngayon hindi na sapat ang pagmamahal ko para protektahan ka. Sa sandaling iyon, nakita ni Lilet sa sahig ang sulat ng lola niya. Kinuha niya ito at habang binabasa ang linya, bumalik sa isip niya ang sinabi ng albularyo. Iyan ang mga matang bumabalik. Biglang humangin sa loob ng bahay. Bumukas ang mga bintana. Sa labas, tahimik, pero ang mga anino ay gumagalaw kahit walang ilaw. Sa kisame, lumitaw muli ang yapak. Ngunit ngayon, hindi lang 1, 3, 4, 5. Parang may paparating. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Lilet ang mutya. Kinuha niya ito at sa kanyang palad, biglang uminit ito. Tumibok na parang puso ng tao.
Napatingin siya sa nanay niya. Nay, ano ba talaga ako? Hindi sumagot si Aling Rosa. Pero sa kanyang tingin, sa katahimikang iyon, naroon ang lahat ng sagot. Gaze moment na parang sumisigaw. Parang sinasabi, tao ka pero minahal ka ng dilim. At ikaw kung ikaw ang nasa kwarto noong gabing iyon, at nakita mong lumitaw sa apoy ang mukha ng nawawalang kaibigan mo, ikaw ba makakatulog pa? Simula nang magliyab ang mutya sa palad ni Lilet, hindi na siya muling naging buo. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay naging parang kulungan ng mga alingawngaw. Bawat hakbang niya sa sahig, may kasunod na yapak. Bawat sulyap sa bintana, may aninong mabilis na nawawala sa gilid ng paningin. Hindi na lang ito takot, kundi isang paalala. Paalala na kahit ayaw niyang paniwalaan, may parte sa kanya na hindi kayang iwasan ang madilim na katotohanan. Bawat gabi, napapanaginipan niya si Denden. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang ito sa dulo ng silid, basa ang kasuotan, namumuti ang mga mata. Parang sinisisi siya. Parang may nais iparating pero hindi makalapit. At sa panaginip, parati ring naroon si Bunso, pero hindi na bata. Mas matangkad na, mas madilim ang balat, at sa bawat ngiti, lumilitaw ang matutulis na ngipin. Sa umaga, pinipilit niyang bumalik sa normal. Lalabas ng bahay, pupunta sa ilog, upo sa ilalim ng araw. Pero kahit sikat ng araw, hindi niya nararamdaman ang init. Parang laging may lamig sa ilalim ng balat niya, isang paalala ng mundong pilit niyang iniiwasan. Hindi niya makausap ng maayos si Aling Rosa. Ang dating ina na palatawa at malambing ay naging malamig at malayo. Sa bawat tanong niya, puro iwas. At kapag nagtama ang kanilang mata, napupuno ng lungkot ang katahimikan. Gaze moment na punong-puno ng panghihinayang. Parang gustong humingi ng tawad, pero wala ng salitang makakapantay sa bigat ng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, dala-dala ni Lilet ang lumang singsing ng kanyang tunay na ina, isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, kundi sa mga kwento lang ni Aling Rosa. Isa raw itong mabait na babae, pero laging malungkot. Namatay sa panganganak, walang nakapagsabi kung bakit. Pero ngayon, habang suot niya ang singsing, pakiramdam niya ay laging may nakatingin. Parang si nanay at hindi lang sa pagmamahal, kundi sa babala. Isang gabi, habang binabalikan niya ang mga lumang gamit sa baul, may nahulog na litrato. Luma na, kupas. Isang batang babae, may hawak na sanggol sa gitna ng gubat. Sa likod ng litrato, may sulat, ang hindi mo itinakwil, ikaw ang magbabayad. Napakuyom ang palad ni Lilet. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Bakit kami? Nang gabing yon, habang nakahiga siya't gising, may kumalusko sa labas. Dumungo siya sa bintana. Isang babae, hubot-hubad, basang-basa, nakatalikod. Dahan-dahan itong lumingon at sa liwanag ng buwan, nakita niyang wala itong mata. Umiiyak ng dugo ang mga pisngi nito. Nang akmang sisigaw si Lilet, biglang naglaho ang babae, parang usok. Kinabukasan, pinuntahan niya ulit ang matandang albularyo. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Bakit ako binabalikan? Wala naman akong ginawa at ang dugo mo hindi inosente. Ikaw ang tulay. Ikaw ang tagapagmana. At hindi lahat ng minana mabuti. Pwede ba akong tumakas? Umalis sa bayang to. Napailing ang matanda. Hindi pwedeng takbuhan ang dugong nakatanim sa lupa. Kahit saan ka magtungo, dala mo pa rin ang sumpa.
Sa katahimikang iyon, napaluha si Lilet. Sa wakas, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkabitin. Yung pakiramdam ng walang katiyakan, kung maihalaga pa ba ang laban kung matagal na siyang tinalo. Nang gabi ring iyon, habang nagpapakulo siya ng tubig para sa tsaa, nakita niya ang singsing ng kanyang ina sa mesa. Kinuha niya ito at nilagay sa daliri. Bigla siyang nilamig. Parang may malamig na hangin mula sa bintana kahit sarado ito. Sa likod niya, marahang lumapit si Aling Rosa. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang. Tahimik. Nakatitig sa singsing. Tama ba tong ginagawa ko? Tanong ni Lilet, halos pabulong. Hindi sumagot si Aling Rosa. Pero nang tumingin siya rito, nakita niya sa mga mata nito ang parehong tanong. Pareho silang takot. Pareho silang nagtatago. Pero magkaibang paraan. Nay kung sakaling kailangan ko siyang harapin, hindi niyo ba ako tutulungan? Bumuka ang bibig ni Aling Rosa, pero walang lumabas na salita. Umiwas na lang ito ng tingin, at sa katahimikan ng sandaling iyon, parang mas naramdaman ni Lilet ang sagot kaysa sa anumang salita. Sa loob ng ilang araw, unti-unting nawala ang mga simpleng bagay, ang mga ibon sa paligid, ang mga aso sa daan, ang ingay ng gabi. Napalitan ito ng kakaibang katahimikan, yung klase ng katahimikan na parang may naghihintay. Sa huling gabi bago ang pagdating ng kabilugan ng buwan, habang tulog ang buong baryo, si Lilet ay gising. Sa kanyang tabi ang mutya. Sa kanyang bulsa ang singsing. At sa kanyang puso, ang isang tanong na paulit-ulit niyang sinasambit sa sarili, ako pa rin ba ito o unti-unti na akong nagiging isa sa kanila? Sa bintana, may narinig siyang tawanan. Boses ng bata. Nakakatawa pero walang saya. Parang may kasamang uhaw. Lumapit siya dahan-dahan. At nang sumilip siya, nakita niya si Bunso. Nakatayo sa ilalim ng buwan. Nakatingala. Nakangiti. Pero sa tabi nito, isang nilalang na baluktot ang katawan, mahaba ang liig, at itim na itim ang balat, parang walang mukha. At sa isang kisap mata, parehong nawala. Dahan-dahan siyang umurong, pilit kinukumbinsi ang sarili na baka guni-guni lang. Pero sa sandaling iyon, napansin niyang wala na ang singsing sa daliri niya. Sa mesa, naroon ito, ngunit may katabing papel na hindi niya nakita kanina. Isang sulat, parang pinunit mula sa lumang kwaderno. At sa papel, may nakasulat na isang linya lang, bumabalik ang mga mata. At sa gabing ito, ikaw na ang titignan. Tahimik siyang napaupo, hawak ang papel, hawak ang mutya. Walang luha. Walang sigaw. Pero sa kanyang mga mata, naroon ang tanong na mas malalim pa sa takot. Kung ako ang tinitignan ngayon, anong anyo na ba ang nasa loob ko? Mula ng gabing iyon, hindi na muling sumikat ang araw sa paningin ni Lilet. Kahit tanghaling tapat, pakiramdam niya ay tila may ulap na laging nakatabing sa langit. Kahit maraming tao sa paligid, para siyang nag-iisa. At kahit walang tunog sa paligid, parang lagi siyang may naririnig, bulong na halos hindi marinig, pero hindi rin niya kayang baliwalain. Gabi-gabi, panaginip niya'y paulit-ulit. Si Bunso, nakatayo sa gitna ng gubat, may hawak na sanga na may nakasabit na paldang dugo. Sa likod nito, naroon na naman ang nilalang, itim, payat, baluktot ang katawan, at may mga mata na parang butas. At sa panaginip, naririnig niya ang isang tinig na pabulong pero galit, kung hindi mo siya kukunin, ikaw ang susunod. Isang umaga, habang kumakain ng kanin at tuyo si Lilet, lumapit si Aling Rosa. Tahimik.
May bitbit na isang lumang kahon, balot ng telang amoy alikabok at insenso. Pagkabukas, naroon ang mga lumang gamit ng kanyang ina, isang punit na larawan, lumang sulat na halos mabura na ang tinta, at isang relikaryong pila. Nasa loob nito ang maliit na hibla ng buhok, pinatigas na tila selyo. Kanino to? Tanong ni Lilet, nanginginig ang tinig. Sa ina mo. At sa linyang hindi mo kilala mga babae sa angkan natin na piniling kalimutan ang kanilang kakayahan. Pero ang sumpa, Lilet, hindi yan basta nawala. Naghihintay lang. Hinawakan ni Lilet ang relikaryo. Mainit sa palad. Tumibok. Sa halip na aliw, pakiramdam niya parang may pumipintig na galit sa loob nito. Sa mismong segundo ng pagkakahawak niya rito, may tumahol na aso sa labas. Matagal. Malalim. At kasunod nito, sabay-sabay na lumipad ang mga uwak mula sa punong nasa likod ng bahay. May darating, sabi ni Aling Rosa, nanginginig ang labi. At hindi na yan basta bisita. Doon na nagsimulang maghanda si Lilet, kahit hindi niya alam kung paano lalaban. Tinuruan siya ni Aling Rosa ng mga sinaunang dasal, ng mga anting-anting, ng mga paminsang lihim ng mga albularyo at hilot na hindi isinusulat kahit kailan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi nila mapuksa ang isang bagay, ang takot. Tuwing gabi, naulit ang parehong pangyayari, pagbukas ng pinto, mahinang halakhak ng bata, tapos isang tunog ng kalmot sa dingding. Hindi nila makita kung saan nanggagaling. Minsan, kahit walang hangin, gumagalaw ang kurtina. Minsan, habang naghugas si Lilet ng pinggan, bigla na lang niyang nararamdaman ang malamig na hininga sa batok niya. Pagtalikod niya, wala. Nay, paano kung hindi ako sapat? Paano kung hindi ko siya mailigtas? Tanong ni Lilet minsang gabing hindi sila makatulog. Umuulan. Malakas ang hangin, pero mas malakas ang kaba. Tahimik si Aling Rosa. Pero nang tumingin siya kay Lilet, nakita niya sa mga mata nito ang parehong tanong. Gaze moment. Sapat ba ako? O isasakripisyo ko ang sarili ko para sa isang batang hindi ko naman tunay na kadugo? Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Tanong ng boses sa loob ng isipan ni Lilet. Paulit-ulit. Gabi-gabi. Hanggang isang gabi, sa panaginip ni Lilet, bumalik ang larawan ng relikaryo. Pero ngayong gabi, nakabukas ito. Mula rito, may lumalabas na usok, itim, mabigat, may hugis. At sa gitna ng usok, nakita niya ang kanyang ina. Nakangiti. Pero hindi ito masaya. Isang ngiting pilit, parang nagpapaalam. Hindi kita na ipagtanggol noon, sana ikaw, magawa mo, bulong ng kanyang ina. Nagising siyang pawis na pawis, kahit malamig. At sa tabi niya, ang relikaryo bukas. Pero wala na ang hibla ng buhok sa loob. Bigla siyang napatingin sa labas. May isang anino sa ilalim ng punong mangga. Matangkad. Payat. Hindi gumagalaw. Pero parang nakatingin. Tinapik niya si Aling Rosa. Nandito na sila. Nararamdaman ko. Pagkalabas nila, wala na ang anino. Pero sa lupa may bakas. Hindi paa ng tao. Parang paa ng hayop pero may daliring mahaba't baluktot. At may patak ng dugo na hindi nila alam kung saan galing. Kinabukasan, pumunta sila sa lugar kung saan una nilang natagpuan si Bunso. Isang balon na tuyo at matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Tahimik. Walang ibon. Walang hangin.
May kakaibang bigat sa hangin. Dito siya isinilang, sabi ni Aling Rosa. At dito rin marahil kailangan siyang wakasan. Ngunit habang nakatitig si Lilet sa lalim ng balon, may narinig siyang tinig. Bata. Malambing. Ate, ayoko pang umalis na paatras siya. Narinig niyo yun? Tumango si Aling Rosa. Pero hindi na siya ang nagsasalita. May ibang gumagamit ng boses niya. Doon nagsimulang manghina si Lilet. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Na ang nilalang na minahal niya at pinagsilbihan ay maaaring hindi na ang batang una nilang pinulot. Na baka ang pagmamahal niya, isang bitag. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan, muli siyang nanaginip. Ngunit ngayon, ang panaginip ay hindi gubat. Isa itong silid na puno ng salamin. Sa bawat salamin, ibang anyo niya, isa, umiiyak. Isa, duguan. Isa, parang hayop na may pangil. At sa gitna ng silid, si Bunso, nakaupo, humahawak sa mutya. Pag pinili mo ako, mawawala ka, bulong nito. Pag pinili mo sila, mamamatay ako. Nagising siyang basang-basa sa pawis, nanginginig ang kamay. At nang tumingin siya sa relikaryo, wala na ito. Nawawala. Lumapit siya sa altar sa bahay. Doon niya nakita ito nakasabit sa maliit na krus. Pero sa loob ng relikaryo, hindi nahibla ng buhok ang laman kundi isang ipin. Maliit. Matulis. At sa salamin sa tapat ng altar, nakatingin sa kanya ang sarili niya. Pero hindi siya. Ang mga mata mas itim. Ang balat maputla. At sa likod niya may nakatayo. Ngumingiti. Pero walang mata. Kung ikaw ang nasa lugar ni Lilet, pipiliin mo bang iligtas ang bata, kahit kapalit ang sarili mong kaluluwa? Pwede mo ba siyang iwan? Sigaw ni Lilet ang tumama sa pader ng lumang bahay, nag-etso, nagbalik sa kanya parang dagundong ng sariling puso. Hindi siya sanay sumigaw. Pero ngayong gabi, hindi na niya kinaya ang bigat. Si Aling Rosa hindi makatingin. Nakatungo lang, hawak ang sarili niyang palad na nanginginig. Akala ko kaya ko. Akala ko pag tinago ko, mapoprotektahan kita, mahinang sabi nito. Pero hindi na ikaw ang dapat kong protektahan. Dapat ikaw ang lumaban. Hindi pa rin niya maintindihan. Ilang taon niyang pinaniwala ang wala na ang nanay niya sa mundong ito, nalunod, nawala, hindi na nahanap. Pero ngayon, nalaman niya ang totoo. Buhay pa. At hindi lang basta buhay. Ang nanay niya ang unang nagdala ng mutya. Ang unang sumuway sa kasunduan. Siya ang dahilan kung bakit sinundan tayo ng dilim, dagdag pa ni Aling Rosa. Siya ang unang umalis. Dala-dala ang mutya. Pero hindi niya alam sa tuwing ginagamit niya ito para sa kabutihan, may kabaligtaran itong kapalit. At ikaw, anak ka niya. Ikaw ang kabayaran. Gumuho ang lahat kay Lilet. Lahat ng iniwasan niyang tanungin, lahat ng piraso ng mga alaala na pilit niyang binuo maling larawan pala. Lahat ng takot niya ngayon ay may ugat, dugo. Hindi lang niya pinili ito. Iniluwal siya para rito. Lagi mong dala ang singsing ng nanay mong hindi mo kailanman nakausap sa huling pagkakataon, sabi minsan ni Aling Rosa. At ngayon, napagtanto niyang hindi lang alaala ang singsing na iyon. Isa pala itong selyo. Isang tulay. At ngayong natanggal na ang mutya sa relikaryo, unti-unti na rin itong kumikislap, hindi na pilak, kundi itim na parang uling. At sa tuwing tinitingnan niya, pakiramdam niya may mata itong nakatingin pabalik.
Pumunta siya sa silid ni Bunso. Wala ito sa higaan. Bukas ang bintana. Humahampas ang hangin sa kortina na may bahid ng tuyong dugo. Sa ilalim ng bintana may bakas ng paa. Maliit pero hindi pang bata. Parang nakayapak pero may mga kuko. Tumakbo siya palabas. Bunso, sigaw niya. Nasaan ka? Tahimik ang gabi. Wala ni isang ibon. Ni isang aso. Sa gilid ng puno ng mangga, may nakita siyang liwanag, parang apoy, pero malamig. Lumapit siya. At sa gitna ng liwanag, naroon si Bunso. Pero hindi na ito si Bunso. Tumangkad ito, nanlabo ang mata, at ang boses nitong dati musmus ngayon ay mababa, parang doble. Ate, bulong nito. Tapos na ang laro. Tayo na ang kailangan mamili. Hindi ikaw yan, pabulong ni Lilet, nanginginig. Lagi mo akong sinasabing kailangan iligtas pero kailan mo ako tinanggap? Kailan mo ako pinaniwala ang tao talaga ako? Bigla siyang bumalik sa una nilang pagkikita, si Bunso, nanginginig, gusgusin, hindi nagsasalita. At naalala niya ang bulong ng diwata, hindi lahat ng mukhang tao ay dapat paniwalaan. Pero naniwala siya. Pilit. Dahil kailangan niya ng silungan mula sa sariling pagkalito. At ngayon, narito na ang totoo. Si Bunso ay hindi bata. Isa itong uling katawan, pinagtagpi-tagping alaala at laman, ginamit bilang lalagyan ng halimaw na naghihintay sa tamang panahon. Isa itong sisidlan. At si Lilet, pinatibay para maging susi. May ingay sa likod. Mabilis. Mabigat. Pagsilip niya, si Mang Arman, ang kapitbahay nilang tahimik, tumakbo papalapit. Pero bago pa siya makasigaw, isang aninong mabilis ang humila rito sa dilim. Isang matinis na tunog tapos katahimikan. Tumakbo si Lelet. Walang direksyon. Basta lumayo. Hanggang makarating siya sa lumang simbahan. Dito raw dati nagsasagawa ng panalangin ang mga sinaunang albularyo. Nagsindi siya ng kandila, nilapag ang relikaryo sa altar. Ngunit hindi na ito ang relikaryong kinalakihan niya. Isa na itong itim na bato na kumikislap sa ilalim. Sa loob nito, lumilitaw ang mukha ni Bunso umiiyak. At sa gilid ng bato, unti-unting sumusulpot ang isang pangalang hindi niya kailanman narinig. Pangalan ng ina niya. Siya ang gumawa ng kasunduan, sabi ng boses mula sa dilim. Ikaw ang kabayaran. Pero maaari mo pa ring piliin kung sino ang maililigtas. Bakit ako? Bakit kami, bulong ni Lilet, luhay di na mapigilan? Kasi kayo ang nagtataglay ng puso. At ang pusong may kabutihan siya ang pinakamalambot. Tumawa ang boses. At pinakamadaling baliin. Sumabog ang kandila. Dumilim ang lahat. At sa dilim, may malamig na hiningang dumampi sa batok niya. Parang dati. Parang lagi. At kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Iyan ang tanong. Pero paano kung hindi na siya ang kailangan mong iligtas kundi ang halimaw sa loob mo? Basang-basa ang lupa sa paligid ng sirasirang simbahan. Ang hangin ay mabigat, parang may buhawi ng mga alaalang hindi na dapat ibalik. Si Lilet, sugatan, pawisan, at nanginginig, nakatayo sa harap ng pintuang nilumana ng panahon at ng mga panalangin na hindi kailanman nasagot. Hawak pa rin niya ang mutya, ngayoy basag-basag. At sa bawat bitak nito'y tila lumalabas ang usok na maitim, parang buntong hininga ng mga patay. Hindi na ito bato.
Hindi na rin alaala. Isa na itong hudyat ng wakas. Sa loob, naroon si Bunso. O ang dating bunso. Ang anyo nito ngayon ay isang bata pa rin, pero ang anino ay humahaba, at sa mata nito'y naroon ang liwanag ng apoy at bangungot. Lilet, bulong nito. Pagod na ako. Lilet lumapit, mabigat ang bawat hakbang. Nakaluhod sa gilid si Aling Rosa, duguan, hindi makapagsalita. Niyakap siya ng matanda kanina nang hindi niya inaasahan, isang yakap na parang paalam, pero hindi niya pinansin. Ngayon, hindi na ito makatayo. Isa pa pala sa mga sakripisyo. Bakit mo ako pinili? Tanong ni Lilet, tinig niya'y putol-putol, halos wala ng boses. Dahil ikaw lang ang natitirang may puso, sagot ng halimao sa anyo ni Bunso. At sa mundong ito, ang puso ang unang nawawala kapag may takot. Lumapit pa siya. Sa kamay niya, sinisikil niya ang mutya. Dito siya nagsimula. At dito rin siya matatapos. Kung kailangan mong mabuhay, at ako ang kailangan mong lunurin, huminga siya ng malalim, pumili ka. Tumigil ang paligid. Sa isang iglap, nagdilim ang mundo. Lilet naramdaman ang init ng kandila na wala namang apoy. At ang mga mata ni Bunso, o ng halimaw, naging salamin ng sarili niyang mukha. Ang takot niya. Ang galit. Ang pagkawala. Sakripisyo, bulong ng isang tinig mula sa anino. Hindi lang dugo. Kundi alaala. Kaluluwa. Naalala niya ang sinabi ng diwata noon, hindi lahat ng may mukha ay kayang umiti. Ngayon, siya ang may mukha at wala siyang ngiti. Dahil ang desisyong kailangang gawin ay hindi magaan. Hindi makatao. Hinila niya ang singsing ng ina mula sa kanyang dibdib. Ang pinakahuling alaala, ang hindi nasabing paalam, ang hindi na lamang dahilan kung bakit ito nawala. Hinawakan niya ito. Mahigpit. Tayong dalawa, sabi niya sa halimaw. Hindi na makakabalik. Pero pwedeng tapusin ito ngayon. Pumikit siya. Inilagay ang basag na mutya sa palad ni Bunso. At isinuksok ang singsing sa gitna. Isang sigaw ang pumunit sa paligid. Ang lupa ay lumindol. Ang semento ay bumuka. At sa isang kisap mata, parang sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Bunso. Ang halimaw ay umiyak. Hindi sa galit kundi sa lungkot. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita siyang alaala na hindi kanya. May ina rin pala ako, bulong nito. Nainiwan ako. At sa sandaling iyon, natanto ni Lilet, ang halimaw ay nilikha mula sa mga iniwang alaala. Mga batang nawalan ng magulang, mga kaluluwang walang pinanghahawakan kundi dilim. Niyakap niya ito. Mahigpit. Hindi mo na kailangang manakit, bulong niya. Tapos na. At saka lumubog ang liwanag. Pagdilat ni Lilet, mag-isa na siya. Wasak ang paligid. Tahimik. Sa tabi niya, naroon ang singsing, ngayon ay wala ng anyo. Parang abo na lang. At sa di kalayuan, isang peres ng tsinelas. Maliit. Kay Bunso. Nilakad niya ang daan pauwi, habang ang langit ay unti-unting nagliliwanag. Ngunit hindi ito liwanag ng umaga, kundi liwanag ng kawalan. Parang wala nang babalikan. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Aling Rosa. Nakaupo, gising, pero parang walang kaluluwa. Natapos na ba? Tanong nito, walang emosyon. Hindi siya sumagot. Sa lamesa, may isang sulat. Luma, may dugo.
Galing sa ina niya. Binuksan niya ito. Isang linyang tumatak, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ngayon, iba na ang dating. Mas mabigat. Dahil hindi lang si Bunso ang nasakripisyo. Hindi lang si Aling Rosa. Kundi siya mismo. Ang batang si Lilet, ang naniniwala sa kabutihan, sa awa, sa pamilya, ay wala na. Lumabas siya ng bahay. Sa gilid ng kalsada, may batang nakatingin sa kanya. Nakasuot ng puti. Walang mukha. At sa likod nito ang ina niyang matagal nang nawala. Ngumingiti. Pero hindi sa kanya nakatingin. Sa likod niya. Sa aninong sumusunod sa kanya mula pa noong gabi ng pagsabog. Si Lilet ay tao. Tao lang siya. Pero bakit ganoon ang tingin ng langit sa kanya ngayon? Parang siya na ang susunod na halimaw. Umulan kinabukasan, hindi malakas, pero sapat para hugasan ang mga bakas ng gabi. Ang putikan sa paanan ng simbahan ay halos matuyo, pero naroon pa rin ang mga bitak sa lupa. Sa bawat bitak, parang may iniwang alaala ang mga nangyari. Si Lilet, tahimik lang, nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa langit, pero ang isip niya ay naroon pa rin sa gabi ng pagkatalo o tagumpay. Sa tabi niya, naroon ang tsinelas ni Bunso. Isa na lang. Yung isa na iwan sa simbahan. Hindi niya alam kung maisilbi pa ba itong itago. Pero dala niya. Sapagkat sa payak na bagay na iyon, naroon ang huling alaala ng batang minsang nagpakita sa kanya ng inosenteng ngiti. Si Aling Rosa naman, hindi na muling nagsalita mula ng gabing iyon. Buhay siya, pero may parte sa kanya na hindi na bumalik. Araw-araw, tinatanaw lang nito ang bakanting kalsada, hawak ang basang rosaryo, paulit-ulit ang dasal na hindi malaman kung para kanino. Kay Lilet ba? Kay Bunso? O baka para sa sarili niyang kapatawaran? Lilet, tawag ni Mang Teban, ang matandang kapitbahay. Kumain ka muna riyan. Hindi pwedeng palaging walang laman ang tiyan. Tumango lang si Lilet, pilit na ngumiti. Pero hindi rin siya kumilos. Hindi kasi gutom ang nararamdaman niya. Kundi yung pakiramdam ng pagkawala na kahit ilang kutsara ng kanin, hindi kayang punan. Wala na si Bunso. Wala na rin ang singsing. Wala na ang dati niyang sarili. Kinagabihan, muling dumalaw ang panaginip. Pero iba na. Tahimik ang paligid. Wala nang halimaw. Wala nang sigaw. Nakaupo lang siya sa isang kwarto, kulay abo ang pader, may iisang kandila sa gitna. At sa tapat niya ang ina niya. Ngumingiti. May hawak na sulat. Parehong sulat na nakita niya noon, pero ngayon binuksan na ito. At sa loob nito'y wala na ang tanong na, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Ang nakasulat ay, ang pag-ibig, kapag tunay, ay hindi natatapos sa kamatayan. Pagkagising niya, may luhang umaagos sa pisngi. Hindi niya alam kung galing sa lungkot o sa pag-unawa. Na ang lahat ng ito, ang pagkakahiwalay sa ina, ang pagkakasilang kay Bunso, ang gabing puno ng sigaw at dilim, ay isang kwento ng mga pusong naghahanap ng tahanan. Kahit sa gitna ng kababalaghan, ang totoo'y pare-pareho lang silang nawalan. Pare-pareho lang silang umaasa. Ilang araw ang lumipas. Unti-unti bumalik ang katahimikan sa baryo. Pero hindi na ito ang dating baryo. May bago ng katahimikan, parang lahat ay nagkasundong huwag na lang pag-usapan ang nangyari. Mga bulong-bulungan lang sa palengke.
Mga sulyap kapag dumaraan si Lilet. Pero wala nang tanong. Wala nang pagtuturo. Isang gabi, dumaan si Lilet sa likod ng lumang eskinita. Doon niya nakita ang isang batang babae, nakaupo sa paso, may hawak na kandila. Tinititigan lang ito. Walang salita. Nilapitan niya. Ano nang ginagawa mo riyan? Hinahanap ko po yung kapatid ko, sagot ng bata. Sabi po ng nanay ko, kapag nagdasal ako sa kandila, babalik siya. Napatingin si Lilet sa kandila, katulad ng sa panaginip. Maliit, nanginginig ang apoy. At sa apoy na iyon, parang may anyo ng mukha. Pamilyar. Sandaling-sandali lang, pero sapat para manlamig ang kanyang bato. Hindi na siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ng bata. At kung hindi siya bumalik, tanong niya. Maghihintay po ako. Tahimik ang pagitan nila. Tanging apoy ng kandila lang ang gumagalaw. Hanggang sa unti-unting pumikit ang bata, yakap ang kandila. At sa liwanag na iyon, muling nabuhay sa alaala niya ang mga sinabi ng diwata, ang mga pangarap ni Bunso, ang panaginip ng kanyang ina. Parang lahat sila ay iisang tinig, bumubulong sa kanya. Lilet, may mga kwento na hindi mo kailangang tapusin pero kailangan mong ituloy. Kinabukasan, nagtungo si Lilet sa may sapa kung saan nila minsang napulot si Bunso. Tahimik pa rin ang lugar pero hindi na ito madilim. Sa ilalim ng puno, ibinaon niya ang natitirang tsinelas. Wala siyang seremonyas. Wala ring dasal. Isang simpleng paalam lang. Pauwi na sana siya nang may marinig siyang tinig. Salamat, pabulong. Boses ng bata. Pero wala namang bata roon. Lumingon siya. Wala. Ngunit sa puno may bagong sulat na nakakabit. Luma na naman. Basang papel. Binuksan niya at sa gitna nito'y iisang linya, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang? Napatigil siya. Pinikit ang mata. At sa pagdilat niya, nakita niyang ang mutya, yung basag, na wala na, ay muling buo. Nasa paanan niya. Parang inihulog ng hangin. Ngayon, kulay abo na ito. Parang abo ng alaala. Hindi na ito liwanag. Pero hindi rin dilim. At sa puso ni Lilet, may katahimikang hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya alam kung ano pa ang susunod. Pero sa unang pagkakataon handa na siyang harapin ito. Ikaw kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lilet, kaya mo bang panindigan ang mga sagot mo kahit nagbabago na ang tanong? O baka naman ikaw ang susunod na piliin ng mutya?